Sasas na lang. Sigaw. Wala na. Yan na yung sigaw. Nagagalit akala mo, sabi, inagawan mo ako. Hindi na nantay ni kuya mo na sumigaw eh. Hintayin na sumigaw. Sigawin mo. Bilis para makita ni mama. Ilagay lang sa computer. Si kuya mo. Galit ka mo. Sagot namin ang pamasahe mo, kapuso, sa Ay, nakamber ah. New Vaseline Anti-Hair Fall Shampoo with protein-rich milk formula. 99% less hair fall. Tininig. Cherry Blossom and Light Blooming Sampaguita. Introducing ang pinakabago mula sa Surf Detergent. O yan ah. Ayoko na. Fragrance combination para sa magical na labanan. Itaas mo konti kuya para makita yung mukha. Yan, ganyan. Usay na linis at natural na bango. Alam na binibidyo, nakatingin. Hindi na makasigaw. Say ka na magic syrup pa. Gusto ka na. Bago naman tayo sa mga rehiyon, posibleng magpatupad ng forced evacuation sa ilang barangay sa Dagupan City dahil sa pagkakas Takaw-takaw mo na ah. sa bahay. Pinalilikas na rin ang ilang residente sa Karabing Bayan kung saan posible namang tumaas ang baha. Ano yung tubig niyan? Pakita Wala. tayo live kay Joan Consoy ng Jeremy Dagupan. Joan. Na ito. Keep units nasa gawa monitoring na Buruan District Barangay Council sa malalakas na alon na posibleng maranasan dahil sa sama ng panahon. Anumang oras mula ngayon ay maaari na ilikas sa mga residente. Binabantayan ngayon ng mga opisyal ng barangay sa Buruan Ginset ang sitwasyon ng mga residente sa lugar. Posible kasi makatupad na ng forced evacuation sa mahigit na 600 pamilya kung sakaling Kakain pa eh. ang nivel ng tubig at maranasan ang malalakas na alon mula sa dagat. Higit na apektado ang mga kabahayang malapit sa dagat. Amimili. Inabot na rin ng tubig dagat ang mga bahay na nakatayo sa sitio Bagong Baryo. Hindi na rin mapakinabangan ng alternative seawall. Sa kabila na abiso ng barangay Sabi ko sa'yo, council, ubos niya ilang palang residente isa. pa rin ang ayaw lumikas. Ubus mo palang isa, bibi. Evacuation center Ito naman kayong kape ko sa ay. 18 barangay sa Dagupan City ang binabantayan ng Dagupan City Disaster Risk Reduction Management Council. 4 Abi, dito ah. nakaranas pa rin ng 3 feet na lalim na level ng tubig. Sa Calasiao, Pangasinan naman, mahigit sa 4 na lang kabahayan ang nakaranas ng pagragasa ng putik. Nasa 55 families na ngayon na nasa evacuation center at napalipad na rin ng voluntary evacuation ng LGU para sa mga residente sa mga peligrosong lugar. Bibili pa lang. Maraming salamat sa iyo, Joan Consoy, live mula sa Dagupan City. Kamustahin naman natin ang sitwasyon Dali, dali, dali. ng Bataan. Nasa linya ng telepono si Jerry Stringer Ernie Esconde. Magandang hapon, Ernie. Magandang hapon. Patuloy ang malakas na pag-ulan dito sa lalawigan ng Bataan. Kung minsan ay humihinto pero pag ay parang bumubuelo na napakalakas at tigatig yung ulan.
Lubog na ang labing isang bayan. Inuunti-unti ko nga lang. Hindi na pwedeng daanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Sa katotohanan, sinasakyan ko ngayon ng isang malaking Busog na eh. galing kami Ay. sa loob ng sasakyan. Sa ilalim ng bahay, halos sa Ang tagal-tagal ko kasi subuan eh. Dinudurog pa natin, Bin. Kaya ang ginawa namin, Nakatitig, nakatitig talaga, oh. Sa Tipo Road. Napakalalim talaga. Sinasabi ng mga tao dito na ito ang kauna-unahan. Pinakagrabing bahan na nangyari dito sa Dinalupian. Ernie, Matibay yun Yes. sa kayo. saan kayo papunta niyang dump truck na sinasakyan mo? Kuyain mo. Sa loob ng Dinalupian, papunta kami ng Tipo Road. Para doon kami dito, Gulat para ko. makarating kami ng layak. Ano, may nire-rescue ba kayo, Ernie? O Marami kami sakay. Nagre-rescue kami. Pagkatapos yung mga stranded sa layak kanina, naisakay na